samahan ng mga patrollers. Mamaya ay sasalang ang aking kaibigan na si Kaharat Salik at sa kanyang programa dahil ngayon nga ay panahon ng ika-apat na suna ang aking pagkakaalam ng ating presidente. Well, anyway, ang ating programa ay ito yung tinatawag na ang pagbalik tanaw ng ating salinlahi. Dahil ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal, malabo na makarating kasi yung paroroonan kung hindi ka muna lumingon sa iyong pinanggalingan. It's true. Kaya yan po ang aking sinisikap sa programa nito dahil nasa kawakasan na po tayo. Kaya ang nais ko ay patuloy na magbibigay sa inyo ng mga ginintoang kaalaman, kung paano nangyari ang ating nakaraan at yung ating kasalukuyan ngayon, ating hinaharap at ang ating paruroonan. Dahil very controversial ito. Dahil nga sa ating kapanahonan ay alam ba ninyo nga nasa kawakasan na po tayo. End of times na po tayo. Kaya medyo seryoso tayong pakinggan ang mga mensahe kung ano ba ang dapat nating bantayan, iingatan. Alam ba ninyo mga kaibigan at mga kababayan, narito na yung mga sakuna ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa, maging sa buong mundo. Ito po yung mga problema ngayon sa ating hinaharap ngayon. Iba't ibang lugar ngayon ay nakaranas na ng sakuna, lalo na ngayon ang pagbaha, sunog nung araw, nung una, kung matatandaan ninyo, noong January 7 yun, nagsisimula yung sa Los Angeles ay nagkakaroon ng sunog, At magmula noon ay tuloy-tuloy na yon. Magiging observant kayo sa ating kapanahonan ngayon. Tuloy-tuloy na ngayon ang mga famine, mga kahirapan, at dinaan na tayo sa tinatawag na pagliliglig ngayon sa ating huling kapanahonan. Iba-iba ang mga problema natin nga kinakaharap, maging sa political man. Patunay ito nga ang bansa nito ay daranas talaga ng tinatawag na dahan-dahan ito ng tinatawag na transformations. Transformations ang ating kasulukuyang inaantabayan ngayon, Dahil alam ba ninyo kaibigan, kapatid, sooner or later ay matatransform ang ating bayan. Ang ating bayan ay ito na yung sinasabi ni FM nung araw. These nations will be great again. Magiging parula ito sa buong mundo. I am very, very sure dahil ito na po yung balangkas ng mga Divine Council na aking nakakausap. Ano itong mga Divine Council? Nasa fifth dimensions po sila. Spirit to spirit ang aming pag-uusap. Kaya naiintindihan ko ang programang ng bayan, ang yung paparating. Kaya kagaya ng sinasabi ko sa inyo na ito yung ating programa ay isi-share ninyo sa mga kaibigan natin para sila naman ay mabigyan ng mga informations, advanced na informations sa ating kaganapan ngayon. Ulitin ko, ang dilubyo ngayon sa bansa natin ay ang tinatawag na yung mga kaganapan ngayon. Lindol, baha, yung tinatawag nitong bagyo, ay sobra na, Grabe na ngayon ang nangyayari. Kaya ako naman ay nagsisikap nga ipaunawa sa atin lahat, ano ba ang nangyari nito? Kaya na sinasabi ko sa inyo, mahalaga kaibigan, kapatid, kababayan, na magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraan. Tulay-tulay ito Lalo na ngayon, ang controversial ngayon, napakaraming ngayon mga Kristyanismo nga nagsisikap nga ang tao ay dalhin sa kaligtasan na sinasabi nila. Kaya ito ay may paglilinaw lang po akong gustong ipapaunawa sa inyo. Yes, mahigit 2,000 taon na ang pagsisikap ng mga Kristyanismo para dalhin ang tao sa sinasabing kaligtasan. Ano nga ba talaga itong kaligtasan? Ito po yung ating balikan. Ako po ay napag-unawa ko, napagtanto ko ang lahat ng bagay. Yung mga nakatagong lihim sa mundong ibabaw na ito. Ang sabi nga doon sa Biblia na kung isusulat man ang lahat ng mga bagay ay kahit na hindi magkasya ang buong sansinukob kung isusulat ang lahat ng mga kaganapan sa mundong ibabaw na ito.
Mababasa natin yan sa Book of Matthew at si Kristo Jesus mismo ang nagsasalita. Kaya ito po yung controversial na kailangan natin pag-aralan. Ano ba talaga itong hiwaga? The mystery. Kung sa panahon ni Kristo Jesus yung tinatawag na mga talinghaga at mga himala na ginagawa niya, wala pa siyang kakompetensya sa panahon na yun Ay ngayon, marami ng mga performers ngayon. Marami ng mga illusionista. Mayroon pa nga ako nakikita na isang tao lumalakad sa tubig. Napanood ko na yan sa YouTube, no? At maraming mga bagay dyan na hindi na bago sa atin ngayon. Sa panahon ni Kristo Jesus ay siya pa lang ang gumaganap noon. Sapagkat hindi pa ganoon ka high-tech noong panahon na yon, ano? Gumagamit pa siya ng mga ibang mga, sabihin natin mga kababalaghan, mga salamangka. Yun ang katotohanan noon sa panahon niya. Kaya siya ay hinahangaan, kaya siya ay tinatangkilik, siya ay tinatawag ng Panginoon at Diyos. Pero sa totoo lang, mga kaibigan at kababayan, si Kristo Jesus ay kagaya lang din natin siya, no? Hindi natin siya pwedeng sabihin Panginoon o Diyos, sapagkat siya ay umiiral lamang dito sa lupang ito. At ang sinasabi ninyo na Holy Spirit, listen carefully, na ang sinasabi niyong Holy Spirit na lumilin kay Miriam, kay Maria, walang holy na nakikipagniigan. Tanggalin mo yung holy. Espiritu ang nakikipagniigan kay Maria. Dalawang uri kasi ang pagniniigan. Magaganap ito sa tinatawag na espiritu. Nakikita, kakapanood ko mga lang kagabi nagyugyogan, babae, wala namang hinihila yung kumot. Pagkatapos, wala namang nagkikipagtalik. Espiritu yon. Maraming bagay na lihim sa mundong ito na kailangan ninyong mababantayan yon. Kakapanood ko lang kagabi. Wow, ito na yung gawa, mga perform ng mga espiritu. Ang tanong, sino itong mga espiritu na ating pag-usapan? Alam niyo ay dalawang uri ang pagkikipagniigan. Magaganap ito sa espiritu at sa laman. Pag laman, siyempre tao sa tao yan. Ang espiritu ay kakaiba sila. Kaya minsan, makikita ninyo yung anak ninyo, mukhang iba ang mukha. Hindi ninyo alam, nasalisihan na kayo ng mga ibang mga espiritu. Totoo yun. Ang aking manager dito, medyo napalunon yung kanyang iniinom. Nasalisihan siya. Magaling kaya mananalisi yung espiritu. Totoo ang aking sinasabi sa inyo. Dalawang uri ang pagganap ng tao rito. Nakuha ninyo? Kaya medyo maganda itong ating pag-usapan ngayon. Ano ba kuya, yung pakikipagniigan ng espiritu at laman? Dalawang bagay ngayon dito. Si Kristo Jesus, sa espiritu yon, okay? Hindi Holy Spirit, sapagkat walang Holy Spirit nga nagkikipagniigan. Espiritu lang yon. Ngayon ang tanong, sinong espiritu yon? Laging tandaan ninyo, kapatid, kaibigan, ang mundong ito, ay sabi ko nga sa iyo, no? Mayroon tayong tinatawag na creators of all, ano? At kapag ka mayroong creators, mayroon siyang mga creations. Ang mga creations nga nagkakasala sa kataas-taasan, sa kanyang luklukan, ang mundong ito yung tinatawag na binababaan nila. Masama mang sabihin tapunan ang mundong ito ng mga sutil at mga swail na mga espiritu magmula sa kalangitan. Hawak kasi ng ating Ama. At ang Ama natin sa kalangitan ay may pangalan. Mayroon siyang sacred name. May sagrado siyang pangalan. Hindi yung alam natin nga nandyan sa Bible, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, marami pang iba akong alam dyan sa mundo lang dito yan. Dito lang yan umeeral sa mundong ito. Kaya para maiintindihan ninyo, sapagkat tayo ay nag-aaral, dimensional territorial spirit po tayo nag-aaral. Nakakausap natin direkta mismo through power mind, ang mga espiritu, at naka-voice record ang aming pag-uusap. Kaya nga, mayroon akong mga pwedeng ebidensya na pwede kong ipaparinig sa inyo kung paano kami nagkaroon ng conversations ng espiritu. May mga paraan dyan. Kaya natural na, normal na sa akin ang pakikipag-usap sa kanila at sila na mismo ang nagbibigay sa akin ng mandate
na ito'y sabihin mo dahil kawakasan na. Nasa huling kapanahonan na tayo ngayon. Lalo na ngayon, ang maihalin tulad natin sa panahon ng Ark of Noah, nung pagkagunaw ng mundo sa panahon na yon, ay iilan lang yung nakasurvive sa panahon na yon ng Ark of Noah. Ay pamilya lang ni Noah. Maraming taon na siya ay nagbibigay, nagbabadya doon sa mga kanyang mga kababayan. Ngunit hindi siya pinapakinggan hanggang sa dumating na ngayon dilubyo. Ganito rin ang mangyari sa ating bansa ngayon. Mayroong paglubog porsyon sa ating bayan at mayroon din namang lulutang. Babalik muli ang Lemuria. Ang Lemuria ay babalik muli. Kaya nga, pagdating ng araw, ang bayang ito ay matatransform tayo dahan-dahan. Magiging babalik tayo sa kaharian. Kaya nga Malacanang Palace. Pag sinasabing palasyo, di sinsanay, ang nakaupo riyan ay hari. Tama? Dahil tinatawag na Malacanang Palace ay bakit presidente nakaupo ngayon dyan? Mayroong pinaghandaan dyan, kapatid, kaibigan. May events nga magaganap dyan. Mangyayari talaga yan. Kaya nga, ang Malacanang Palace ay mayroong uupo na hari dyan. Babalik ang pangalan dito sa panahon ng mga descendants ni King Bernardo. Si King Bernardo, nakadokumento yan. Mababasa naman ninyo si King Bernardo, di ba? Nandyan yan, lalo na sa Last Will Testament ni Apo. At alam ba ninyo na mayroon pang isang Last of the Last? Dalawa, Last of the Last Will Testament na iniwan. Kompleto yon. Kaya kailangan ninyong alert kayo sa pagtatransform ng ating bayan. Hindi ko lang kayo pwedeng biglain sa aking pagpapaliwanag, kaya ako ay nagsisimula muna sa hiwaga. Ito yung hiwaga nito, ito mga nakalihim. Ito po yung mga hindi naihayag. Kaya ito po yung dapat natin bantayan ngayon sa kasalukuyan. Saan ba tayo tutungo ngayon sa ating ginagampanan ngayon? Kaya dinaan ko muna kayo. Hindi ako maka-move dito sa aking ginagawa nga yung pagbalik tanaw ng ating salinlay. Kasi hindi po pwedeng hindi tayo lumingon sa ating nakaraan. Paano nag-exist yung operians nung araw? Paano nag-exist ang pamumuno ni King Bernardo? Si King Bernardo ay nagiging kontrobersyal yan. Ang ginagamit niyang batas noon ay customary. Yung tinatawag na the Code of Kalantiaw. Sa panahon na yung nasa natural law. Ang bansa kasi natin ay from natural law, common law at science law na tayo ngayon, kasalukuyan. Kaya kailangan natin maintindihan ito, no? Lalo na ngayon nasa robotic na tayo ngayon, artificial intelligence. Huwag kayong mamamangha dahil alam ba ninyo nga 10 years from now or 15 ay laganap na parang cellphone na lang yung mga robot pagdating ng araw. Pwede ka na nga bumili ng girlfriend na robot. O tignan mo si Elon Musk. Mayroon siyang may mga robot na mga girlfriend, mga hapon. At doon kasi ito na yung panahon na sa kawakasan kasaganaan na ngayon. Bago tuluyang magkaroon ng ganap na pagkawasak sa red planet. Red planet na po kasi tayo ngayon. Mainit na. Alam mo kung bakit? Ang ozone layers natin ay napakalubha na ngayon. Ganon din ang nangyari noon sa mga taga Nibero. Kaya sila si Inki, sila si Enlil, ihagip ko lang, nung mga panahon na yon ay nagmimina na ng ginto dito, yung mga gold dust. Dinala nila yan doon sa spaceship nila, papunta doon biyaheng Nibero. Ito po yung binalikan ko lang kasi naiintindihan ko yung mga paglalakbay ng iba't ibang mga planeta. Nakarating sila dito, yung mga Niberians. Paano nag-exist ang Martians, Jupiterians, Ohms, Venusian. Kaya maraming mga planeta yan nga dapat natin maiintindihan yan. Hindi lang siyam, napakarami pang nagkakoblit yan. Kaya kailangan natin ito ay iisa-isahin para magkakaroon kayo ng tinatawag na dagdag kaalaman. Dahil napakahirap ang isang tao na tumatanda na medyo nagkukulang ng kaalaman. Kaya narito po ako dahil gusto ko kayong magabayan, no? Pagpatuloy natin ang ating pag-uusap. Ngayon, ano ba yung sinasabi kong balik tanaw ng ating nakaraan? Napakahalaga po ito. Dahil yun po ang mapamusong salita na sinasabi ni Dr. Jose Rizal
na ang sino mang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, napakalabo na makarating sa kanyang paroroonan. Kaya kailangan natin ito ay masdan ninyo ang ating kapaligiran. Ngayon sasabihin ninyo, kapag ang tao ay talagang tanggap na lang ba natin? Totoo na ang tao ay may hangganan ang ating physical na katawan. Physical pa lang ang ating pinag-usapan, kapatid, kaibigan. Ang ating physical na katayuan ngayon, alam naman natin na may hangganan ito. Mapalad na sa isang tao kung siya ay nabubuhay sa loob ng 65 or above, 65, 70, bonus na niya yon. Ang life expectancy ngayon ng tao ay nasa mga 55 to 65 na lang. Bakit? Dahil nga sa ating mga pagkain ngayon. Napakarami ng mga lason ng ating naiintik sa ating katawan, maging sa tubig. Hindi na rin ito ligtas sa ating kapanahunan ngayon. Kaya mas mainam kung tayo ay makapagpunta doon sa kabundukan, yung batis doon, yung talagang natural na spring, yun yung talagang maganda yon, galing sa bukal. Yun yung tinatawag na tubig ng buhay yon. Alam mo, ang bansang ito ay lalo na nakatanggap tayo ng mensahe. Mag-ingat tayo dito sa ating, dahil yung hangin, yung pag-uulan ay tuloy-tuloy na ito. 3 taon nga tuloy-tuloy ang dilubyo sa bayang ito hanggat ang tao ay hindi magpamanumbalik sa tamang kaalaman. Ang hiwaga na kasi ngayon ang iral sa kapanahunan. Hiwaga. Kaya lagi kong, di ba mayroon minsan na mayroon akong programa dito na kinanta ko yung mahiwaga ang buhay ng tao at ang hiram. Ang mahiwaga at hiram at ang lupa ay alam naman natin na tayo ay babalik sa lupa. Okay? At ang tao kapag itong ating hiram na katawan, yung kantang hiram, at kapag ito'y na-detach na, na-detach na yung ang ating espiritu sa ating katawan, babalik ka sa lupa. 6 feet below the ground. So, ang iyong espiritu kumusta? Saan tutungo ang iyong espiritu? Kapag sinasabi ba ninyo na ang espiritu ay pupunta ka agad sa langit? No, hindi po pwede, hindi ganoon ang usapan. Masyado lang itong controversial itong aral ni Pablo kaya medyo mayroon tayong pagkaklarong gagawin dyan. Ating ipapaliwanag ng gusto. Okay, dahil nga sa magkakaroon muna tayo ng time break, magpakilala muna tayo sa ating impilan. At salamat at babalikan ko mamaya yung ating topic. Saan tutungo ang tao kapag siya ay nawala na sa mundong babaw nito? Kung mayroong nga bang reincarnations at ililiwanagan po natin yan mamaya. Okay, time break muna tayo. Okay, balik tayo. Ang ating pinag-usapan kanina, saan pupunta ang ating spirito kapag tayo ay mawala na sa bundong ibabaw na ito? Mayroong dimensionan, mayroong parallel. Kung baga sa baitang, ito yung baitang mo, unang baitang, buhay mo. Pangalawa, spirito. Dimensional na yan, dimensional territorial na po yan. Yung sinasabi na pupunta ka doon sa bosom of Abraham, sinasabi naman ng Katoliko ay purgatorio, paglilinaw lang po ang aking nais na gustong ipahayag sa inyo. Pupunta yan sa isang lugar nga inilaan doon sa mga espiritu. Lugar ng pangsamantala nilang doon muna sila nakahimpil, pero may gampanin sila. Okay? So, ganito yan kapag ang isang tao nag-hallucinate na at yung malalagutan na ng hininga at pagka mayroong sinasabi niya, nandyan na yung kanyang mga kamag-anakan, yung kanyang mga kalululuan, it's true, totoo yun.
ang iyong espiritu ay pupunta ka doon sa grupo rin ng iyong mga kanununuan. Doon ka muna pang samantala habang ikaw ay binibigyan ng tinatawag na panibagong gampanin. Okay? 'Yon ang katotohanan noon. Ngayon, ito yung controversial nating pag-usapan ngayon dahil ang mga Kristiyano nagsisikap sila, no? Ito yung nakaligtaan nila. Kaya nga, ako nga ay natutuwa doon sa isa kong pastor na nakausap, nakaligtaan nilang sabihin. Alam ba ninyo na ang mundong ito ay hawak ng ating inahan? Sino yan? Mother Earth natin. Makapangyarihang espiritu yan. Sinasabi ko sa inyo, ito po yung hawak niyang 4 na elemento. Inuulit ko sa inyo to, ang hangin, ang lupa, ang apoy at ang tubig. Pinagkatiwala ng Father in Heaven yan. Okay? Pinagkatiwala sa Kanya yon, yung 4 na elemento ngayon. Ay nagagalit na ngayon. Bakit? Inabuso natin ang kagubatan. Inabuso natin ang kabundukan. Hinuhukay natin, kinukuha natin ang ginto. Hindi ba ninyo alam na ang ginto ay balancer ng mundo yan? Kapag ka ito'y tinatransfer mo, hindi mo gigiwang. Hindi po pwede nga galawin mo ang ginto dahil timbangan ng mundo yon ang ginto na yon. Nakuha ninyo? Kaya walang sino man pwedeng mag-lift niyan, ano? Kaya nga si Marcos noon ay mga certifications lamang ang kaniyang ginaganap doon. Napakarami siyang pinapautang. Ngayon ay 209. Dati 170. Ngayon nagdadagdagan. Ang tanong, may pag-asa pa bang makuha yan? Napautang yan ang mga buong bansa. Mayroon mang mga physical pero hindi naman ganun karami. Pero yung thousands o million of tons, narito pa yan sa ating bayan. Narito lang yan. Hindi po pwedeng bitbitin o dalhin, itatransport yung malaking bahagi na yon. Totoong napapautang niya yan. Sa iba't ibang bansa yan. Kaya lang, ang mga certifications nga kumakalat na mga nakaraan yon, wala na yon. Obsolete na yan. Wala nang size yon. Kaya ang sabi ko sa inyo, recall na yan eh. Sabi ko sa inyo, ang sino mang may hawak pa ng mga lumang mga certifications, wala na. Bakit? Back to the mother account na tayo. Naka-umbrella na po tayo sa inahan. Sino yung inahan na yon? Yun na yung sinasabi ko na Queen of the South to raise up like a wisdom of King Solomon. Walang iba kung hindi ang ating lula, ang ating inahan, si Allah Himusula. Si Allah Himusula ay narito na. Mababasa mo yan doon sa chapter 12 ng Matthew, na Queen of the South to raise up like a wisdom of King Solomon. Yes, narito na. Yun ang lagi kong nakakausap sila. Ang konsiho na mismo ang kausap ko. Kaya ito yung mahigpit na paalala at babala sa ating sangkatauhan. Makinig man kayo o hindi, nasasabi ko na ang dapat ninyong paghandaan. Parang Ark of Noah lang ito. Kailangan natin malalaman na yon. Mayroon kasi tayong tinatawag na endorsement. Ang Kristiyano, sinisikap nila nga ang tao dalhin sa langit. Walang hagdanan papuntang langit eh. Itong problema ni Pablo eh. Pinapaniwala tayo nga papuntang langit, kaagad ang ating tutunguhin. Hindi ganon. Kapatid, kaibigan, I'm sad to say, hindi papuntang langit ang biyahe mo. Kung saan nakalabas ang ating inahan. Nang dahil sa pagkatukso, nakalabas siya sa Garden of Eden. Iniwan niya ang karangyaan ng Eden at nakalabas siya. Siya yung ina ng pangsangkatauhan. Ina ng sangkatauhan. Tayo nang gagaling. Alam ba ninyo ng ating puso ay dugtong-dugtong yan? Magmula sa Kanya. Dugtong-dugtong yan mula sa Kanya. Hanggang ngayon, ano man mga relihiyon ngayong kinatayuan, may pusod ka eh, galing sa Kanya yan. Siya yung ina ng kalikasan. Kaya tinatawag na Mother Earth. Nakuha ninyo? Mother Earth, hindi Father Earth. Ito yung magkasama sila, yung Father in Heaven at yung ina ng kalikasan. Parang simbolo ito ng mag-asawa. Okay? Kaya yung 01 das 4, sino yung 0? Ang inang. Ano yung 0? Bilog. Thy womb of thy mother. Ito yung tinatawag na holy hole. Black hole, manhole, at holy hole. Sapagkat ang 0, ito yung simbolo ng portal nila. Ano yung portal? Thy womb of thy mother. Na kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng niigan, papasok sa 0 yan. Papasok si Juan. Nakuha ninyo?
Papasok si Juan, kaya doon nabubuo ang sangkatauhan. Ano sabi? Go to the world and multiply. Akala ba ninyo Diyos ng kataas-taasan ang nagsalita noon? Hindi. Dito lang yan sa kalupaan. Kaya kailangan ninyong malalaman ito, no? Napakahalaga itong aking pananawagan sa inyo. Ang kasalanan ng tao magmula noong nailabas ang ating inahan at ang naibaba mula sa kalangitan. Ang nailabas at ang naibaba. Nagpang-abot sila ng dahil sa tinig. Kaya dumami na tayo. Kaya kung sabihin ninyo nga na natalunto ninyo ang totoong kaligtasan, I'm sad to say, babalik muna tayo sa ating inahan, ating pinanggalingan. Bakit? Sasabihin natin, ang Ama, ang Anak at Espiritu, tatlo. Kapatid, kaibigan, sisilang ka ba sa mundong ito kung walang iyong nanay? Ano ka, anak sa buho? Wala kang inahan na pinanggalingan? Thy womb of thy mother? Kaya nga doon sila nagkakasala eh. Kaya ang sanhi ng kasalanan na lumaganap sa sangkatawan nang dahil sa pagkatukso. Nang dahil sa pagkatukso ng ating inahan. Mayroong isang boses nga nanukso sa kanya. Kaya kailangan nating maiintindihan ito ng mabuti. Yun ang dahilan kaya tayo ay windang. Alam mo ang buhay sa mundong ito? Ik-ikan lamang eh. Alam mo ik-ikan? 6 life and happiness lang. Hanggat nariyan sa iyo yung init ng iyong katawan, ang nasa buhay sa iyo. Nagkakagusto ka, nagnanasa ka ng cellphone, nagnanasa ka ng anumang mga magagandang bagay. Lalo na ngayon, law of attractions na ngayon. Paano ngayon yan? Kaya nga ito yung kailangan ninyong maintindihan. Ito'y kaloob ng tatay natin dito sa sangkalupaan. Dalawa kasi ang Diyos. Nakuha ninyo, dalawang Diyos para maintindihan ninyong mabuti yan. Ang Diyos nga nagbaba, nagtapon, at ang Diyos na gumaganap dito. From creators to creations ito, no? From creators to creations ang ganap dito ngayon. Tayo yung mga creationals na lang. Pinarami na lang tayo ng ating tatay dito sa lupa, pero wag na niyo sambahin. Medyo controversial kaya ang pangalan nun. Di ba? Tatay natin yun. Ang gusto lamang niya na respetuhin natin siya bilang ating amahan. Huwag mong i-reject. Kaya nagagalit na siya eh. Nagkatawang tao na nga siya sa pamagitan ng isinilang ni Maria, si Jesus. Kasi ang spirito, hindi yan nakikita. Hindi yan nakikita, kaibigan. Kasi laki lang tungaw yan. Dumaan na yan kay Maria. Hindi nabuhay si Jesus. Spirito nga naibaba ang pumasok doon kay Maria. Nakuha ninyo? I'm sad to say na yun talaga ang madiin kong sinasabi sa inyo. This is a wake-up call sa ating lahat ito. Awakening. Maiintindihan nawa ninyo ito. At sabihin natin ang biyahe natin papuntang langit, ni hindi pa nga natin recognize, hindi pa nga natin kilala ang tatay natin sa mundong ibabaw na ito, nga nagbigay ng saya at ligaya. Hindi mo lang siya pwedeng sambahin. Kasama rin natin siya, kapatid lang natin si Kristo. Kapatid at kapatid lamang natin si Kristo sa mundong ibabaw na ito. Nakuha ninyo? Ano ba yung samahan nila noon? Kapatid at kaibigan eh. Pero nung dumating na ang controversial na aral ni Pablo, nagwiwindang na ang mga tao. Ginagawa na ninyo ng Panginoon at Diyos. Siya'y tao lamang. Nakagaya natin na mayroon ding pangangailangan. Totoo nga aking sinasabi sa inyo. Kaya this is a wake-up call sa ating lahat ito, kaibigan. Mga kapatid. So, kailangan natin maintindihan yan. Hanggat ang tao mayroong init ng kanyang katawan at nagkakagusto siya ng anumang bagay, lust of the flesh, lust of the eyes, talagang nandyan sa kanya yan. Ibig sabihin, buhay sa iyo ang kamandag ng tatay natin nga bumaba dito sa lupa. Masipag kasi siya eh. Naglako siya ng itlog at hotdog. Unang nabiktima ang ating inahan na nakalabas doon sa Eden. Nakuha ninyo? 1+1 lang itong paliwanag ko sa inyo. Napakasimpleng paliwanag lang. I-recognize mo lang ang tatay natin dito sa lupa, pero huwag mo sambahin. Hindi mo siya pwedeng sambahin. Sabay-sabay tayong manikluhod sa ating
Ama nga nasa kataas-taasan. Mayroon siyang code name. Triple Y. Triple Y. Hindi ko lang pwede sabihin sa inyo kung ano pa yung mga dahil hindi pa naman kayo nag-aral sa salita ng hiwaga. Pero once na kayo ay mag-aral sa salita ng hiwaga, dahan-dahan mabubuksan ang inyong puso at kalooban. So, importante yan, kapatid, na maintindihan na natin. Ulitin ko ng kaligtasan natin, kapag tayo ay mag-aral ngayon sa hiwaga dahil ito yung huli, ang Biblia kasi ay mayroon itong, ito po yung pagtitiklop, ang una at ang pangalawang tipan. Basahin ninyo sa chapter 8 ng Hebreo. Makikita ninyo roon. Ano ang bagong kasunduan nga dapat mangyari dito sa mundong ito? Nakuha ninyo? At si Kristo Jesus ay kontrobersyal yan. Pagdating ng kaligtasan, ay sinasabi na nga niya doon sa chapter 10 ng Mateo, hindi ako napunta rito para sa kapayapaan, bagkus pagkagalitin niya ang ama at ang anak na lalaki. Ang mag-ama yon, pati yung ina at ang babae, manugang, lahat na ito'y magkagagalit. Bakit? Ano nangyari? Ang tatay, pastor. Ang nanay, diakonesa. Ang panganay na anak ay 70 Adventist. Mormons yung iba. May kapayapaan ba? Wala. Kahit magsusigaw kayo dito, hingin ninyo lahat ng mga panalangin dito, lahat na santo, tawagin na ninyo kasama na si Santa Claus, wala nang makakarinig sa inyo. Sapagkat ito yung kaganapan na sa mundong ito. Dilubyo na tayo ngayon. Ibig sabihin, kapighatian na ngayon ang nasa ating kapanahunan ngayon. End of times na po tayo. Nasa huling bahagi na po tayo. Kaya kailangan lang natin dito ay magsama-sama. Mauunawaan natin, kapag ka ikaw ay tumatanggap ka sa salita ng hiwaga, ang biyahe mo hindi papuntang langit, papunta ka muna ng Eden. Papunta ka muna doon sa Biringan. Saan lugar yon? Sa Samar lang yan. Sa Samar lang. Sino yung taga-Samar? Mapalad kayo sa Samar, pero mag-ingat kayo. Dahil hanggat hindi ninyo tinanggap ang salita ng hiwaga, may problema. Lahat yan na bansa, warning. Si Allah Himusula, kilala na sa Middle East. Halos buong mundo sa Europa, hinahanap siya. Ngayon, kailangan natin dito ay magpakatibay, magpakatatag tayo. Kung kayo naman ay manalangin, ay mayroong tamang pananambitan sa isang panalangin. Ito po yung tinatawag na petitions. Mag-petitions tayo. Petitions of prayers. Petition, pakikipag-usap direkta sa kanila. Kilalanin lamang ninyo ang ating inahan at ang ating amahan sa langit. Yun yung nagbaba at may ibinaba. Creations to creations kasi ang nangyayari dito sa atin. Creations to creations. Nag-create dito. Kaya nga sinasabi dito na kailangan natin ay bantayan natin ang ating mga lahat na mga ganap ngayon dito. Mag-ingat tayo sa ating kapanahunan ngayon sapagkat ito po yung nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ang hangin, ang apoy, ang mga paggunaw sa mundo, ang tabayanan ninyo. Mayroong lulubog at mayroong lulutang dito. Babalik ang Lemuria dito. Babalik ang Lemurian Empire. Imperyo tayo ng Lemuria noong unang kapanahunan. Sa panahon nila ni Hoktan, di ba binasa ko sa inyo nung nakaraan ang ating history? Nagbasa ako nung nakaraan kung paano nag-repopulate muli ang sangkatauhan sa mundong ibabaw na ito. Nabura kasi yung unang panahon, Kaya nga yung Ark of Noah, ilan lang, pamilya lang din ang nakaligtas. Pero ngayon, maraming paraan. Hindi lang Ark of Noah ngayon, parang Ark of Noah itong mangyari. Kailangan makinig muna kayo sa salita ng hiwaga. The light known wisdom. The light known wisdom. Ito yung aral ng katanghaliang tapat na. Ito yung aral ng katanghaliang tapat. Ang aral na ating pinag-aralan ay nasa madaling araw yon . Kaya nga si Kristo Jesus isinilang madaling araw. Kaya nga siya tinatagurian siya, Star of David. Siya yung sinasabi dyan sa Bible. Siya yung Star of
David. Kaya nga ang bawat plug ngayon ay may mga star. May mga star ngayon ang bawat plug natin. Buong mundo yon. At saka yung buwan. Kasi kailangan ninyong malaman, matanda na kasi ang mundo, kapatid. Ngayon kung titignan natin ang Bible, mukhang sa 7,000 o 6,000, doon lang ba nag-exist ang mundo? Ang daming mga fossils, ang daming mga natuklasan ngayon ng siyensya, matanda na ang mundo. Ang mundo ay nasa mga 2.8 billions na ang tanda na ito. Kaya paulit-ulit lang ito, history repeat itself. Yun ang mundo natin. Kaya sa atin dito magpapakatatag. Ako'y nanawagan nga pala sa 110 tribes. Kasi ito na yung pagsasama ng mga tribals ngayon, ano? Yung 110 tribes ay kailangan pagsamasamahin na. At ang 72 spiritual divisions kailangan magkakaisa na. Mag-usap-usap tayo ano ba ang next move natin na gagawin. Sapagkat ito ay papunta transformations na tayo dito. Maniniwala kayo. Mababago ang sistema ng ating pamahalaan. Sigurado ako dyan, may hari tayong darating dyan sa Malacanang. Kaya nga, Malacanang Palace eh. Pero sinong nakaupo dyan? Hari ba o presidente? Inilaan yan ng Malacanang na yan dahil mayroon talagang darating na hari dyan. Ang magiging pangalan ng ating bayan ito ay magiging Kingdom of Maharlika, the Land of Oper, the Great Lemurian Empire. Imperyo tayo ng Lemuria. Kaya nga, yun ang sinasabi ni Apo Lakay, these nations will be great again. Parula ito ng mundo. So kailangan lang, ano ba ang iyong bahagi? Ano bang iyong participations? Ako ay narito sa akong kapanahonan. Naghahayag ako ngayon dito sa inyo para sa darating na kaganapan. Mangyayari na hindi natin inaasahan na magaganap. Kaya ito po yung aking nagiging ngayon at sinisikap ko na sa susunod ay makamove ako dito sa aking sinasabi dahil hindi ako makaalis-alis dito para gusto ko kasing maiintindihan ninyo ang sanhi ng kasalanan. Kasalanan ni Pedro at ni Juan. Si Juan Daspor. Okay? Iyon yung lumabas sa Eden at yung ibinaba. Di ba simple lang? Yun talaga nagkaroon ka ng nasa. Masarap naman kasi yan eh. Kakita ka lang ng sexy dyan talaga naman mapupukaw ang iyong pagkatao. Nakakita ka ng bagong cellphone. Ang nasa kasi nasa atin yan. Kaloob at regalo ng tatay natin yan dito sa mundo. Nakuha ninyo? Kanya yan eh. So importante yan na maintindihan natin. 10 pulutong na na espiritu na kailangan ninyong daigin sa tatlo. Ang 7 ay nandyan yan. Okay, ang 3 ano ba yung 3? Kapag ka nasa iyo ang espiritu ng unawa. Number 1 yan. Katuwiran. Marunong ka ng mga katuwiran. Naunawaan mo na ang takbo ng mundo at alam mo na ang katotohanan. Ang 3 na yan kapag ka nandiyan na sa puso at isipan mo, unawa, katuwiran at katotohanan, nakikita mo na lang ang mundo. Ito lang pala ang galawan ng mundo. Kailangan daigin mo ang yung 3 sinasabi ko sa inyo noon, PGH. Ano yun? Puot, galit at hinanakit at pagkasiloso. Pwede ba sinasabi ng Ama natin dito sa kalupaan, ha? I am a jealous God. Ako'y isang silusong Diyos. I am a jealous God. Ako'y silusong na Diyos. Sa mundo lang yan dito. At siya din ang nagsabi, ako rin ang Diyos ng mga hukbo. Magmula pa noon, ispadahan na ito, patayan talaga ang mga emperor noon, sila si Genghis Khan, ay nako, maraming patayan na ito. Kaya nga si Kristo Jesus, biktima kaya yon. Nabiktima yan, kaya siya nakoronahan ng tinik. Hindi siya tinanggap ng Israel. Di ba? Nakoronahan siya ng tinik. Ngayon, ito ang parusa ng mundo. Para maintindihan ninyo ito. Ang sino mang hindi tumanggap sa Kanya at ang tumanggap sa Kanya, sabay-sabay parusahan yon. Bakit?
may problema tayo. Mamaya ibibitin ko muna sa inyo yan at balikan natin yan at magpapakilala muna tayo sa ating impilan. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CGN News Filipino News Channel TV 83. Okay, balik tayo sa ating pinag-usapan kanina. Kailangan po natin mauunawaan ang mga bagay-bagay nito. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sabay na niyang pinaparusahan ngayon ang mga tumatanggap sa kanya at pati yung hindi tumatanggap sa kanya. Bakit? Sa mga tumatanggap sa kanya, ngunit ang kanyang salita nakakalakal. My gosh. Sa panahon na yon, balik tayo kay Constantine. Ano? Sa panahon ni Constantine, ay nagkakaroon ng tinatawag na controversial yon, yung tinatawag na Nicene, Council of Nicaea. Ang balunbo na aklat ng panahon na yon ay malapad yun eh. Parang nakasulat kasi yan sa mga balat ng hayop, kamilyo at mga baka. Kaya na-compress nila yan, napaliit nila yan. Nung napaliit nila yan, kung ang kumilik mayroong tinatawag na dagdag bawas, mayroon din ang Bible. Nakuha ninyo? Pinaliit, nilagyan ng talata, madali nga naman ipapangaral kapag may talata. Lalo na kapag ang isang mangangaral ay makarisma, magsasalita, ay talaga naman mayroon siyang tinatawag na convincing power sa kanyang mga taga-pakinig. Sila yung tinatawag na mga taga-kita. Kaya kailangan natin maiintindihan yan. Kaya ito yung parusa. Alam ba ninyo nga si Kristo ay narito na? Dalawang Kristo yan. Si Kristo Juan at saka si Kristo Jesus narito. Ang kanilang espiritu bumabalik na. Kung ngayon lang ninyo narinig na mayroon palang Kristo Juan at si Kristo Jesus, magpinsan yung dalawa na yan. So narito na yan sila. Dahan-dahan na yan nagtatransform. Dahan-dahan na yan nagpapakilala. Kaya lang, marami mo ng collateral. Itong 3 taon nga tuloy-tuloy ang ganap ngayon. Ang ikapitong mangkok kasi ng salo sa mundo ay ibinuhos niya noong June 1. June 1 nagsisimula. Tuloy-tuloy na yan. Wala nang humpayan. Iinit sandali, bagyo na naman. Landslide na naman. Aanurin na naman. Ang ibang bansa ngayon, tignan ninyo ngayon ang nangyari. Manood na lang kayo doon sa YouTube at saka sa Facebook. Makikita ninyo ngayon, grabe ang parusa. Baha, landslide, ang daming buhay nga mawawala. Sa Asian continent lang, nakakapangilabot ang mensahe nila. Sa Asia lang bansa dito sa Asia, 30 million na collateral damage ang mawawala ng mga sangkatauhan dito. Napag-usapan na yan ng konseho. Kaya anong gagawin natin ngayon dito?
Kailangan natin ito ay magkaroon ng petition at kailangan natin ay dumaan sa tama at makatotohanang bagay. Kaya narito na ang huling kaganapan, ang ating inahan, the Queen Mother, Queen of the South, Queen Sheba, siya si Queen Regente. Ang espiritu kasi papalipat-lipat yan eh. At ang huling kanyang niluluklukan ngayon, yun yung aking, doon ko sila, yung kanilang huling niluluklukan para sila ay makakapaghayag. Alam ba ninyo na kailangan kasing mayroon ding, ang espiritu kasi makakapagsalita lamang yan kapag mayroon siyang parang sasakyan. Kaya yun ang aking, kami kapag nag-uusap kami na sa mga isang oras, hindi naman aabot ng 2 oras, pero minsan aabot ng 1 hour and 50 minutes. Konsiho yun, the Divine Council. Ito yung aking mga nakakausap, direkta mismong order sa kanila. Kaya sa akin, isishare ninyo itong mga pahayag na ito sapagkat ito po yung daan para matalunto natin ang tamang paroroonan natin. Hindi po tayo papuntang langit. Pabiyahe muna tayo ng Eden. Doon muna tayo sa Beringan. Alam mo yung Beringan na yan, controversial yan. Lalaman ko lang yan. Nandyan lang pala sa Samar yan. Ang kasaysayan kasi dito nagsisimula lahat. Ang kasaysayan ng mundo ay dito nagsisimula sa bayang ito. Narito sila ang mga nakaraan natin. Kaya ano bang dulo nito, no? Kapag mayroong kapighatian, mayroong dahan-dahang aakyat na kasaganaan yan. So, ito po yung antabayanan ninyo na mga kaganapan na mayroong tinatawag na dahan-dahan itong magta-transform ang ating bayan, dahan-dahan. Maging ang buong mundo. Wala na tayong labanan, giyera, pagdating ng araw, yung mga armas, mga armament na yan ay mailagay na lang yan sa tabi sapagkat ang prinsipe ng kapayapaan ay maghahayag na siya. Wala nang magiging gera. Ngayon lang naman ito nga nangyayari dahil sa hindi pagkakaintindihan ng magkakapatid. 3 lang naman ang nag-aaway dito sa panahon natin Ang lahi ni Japatites, mga European, ang lahi ng Hamanites, mga African, halo-halo na yan. At itong kay Semitics. Ang Asian, ito yung lahi ni Shem, Lahi ito ni Shem. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo noong mga nakaraan, mayroon akong family tree dito nga kailangan ninyong maintindihan, Okay, ito na yung balikan ulit natin. Ang family tree ni Adam. At hindi na kasi nakasali si Abel dito dahil pinatay nga ni Cain si Abel. So 3 years mo nang nakakalipas. Kailangan mo na kasi yung thy womb, yung womb ng ang inahan. Kailangan mo nang maalis mo na yung kamandag pero nandoon pa rin. Hindi pa rin naalis. Bahagya lang. Ay sinilang si Seth, Enos, Kainan, Mahalalel, Jared hanggang kay Noah. So dito, kung titignan natin ang susunod na nito ay nag-repopulate muli ang tao sa panahon ni Noah. Nagkakaroon ng tinatawag na Table of Nations. Nahati sa 3 kontinente sa panahon ni Noah ang mundo. Napunta sa panig ni Japet ang Europa. Napunta naman sa panig ng Africa ang kay Ham. Kaya European, Africa at ang mga Semitics kay Shem, dito yan sa Asian continent. So 3 lang ang mga magkakapatid na pinagmulan natin dito noong nagkakaroon after the flood, noong pagkagunaw ng mundo. Hindi nagkakasundo hanggang ngayon, pero darating time will come na magkakasundo-sundo din yon ang mga magkakapatid. Sapagkat ang prinsipe ng kapayapaan ay paparating at paparating na rin dito. Na siya ang bibigyan ng kaparaanan para ayusin ang mundong ito. Parang imposible. Pero wait and see tayo kung ano ang magaganap. So ito yung ulitin ko lang, yung the land of Canaan. Okay?
So, ang land of Canaan, yun yung North, South, East, and West Africa. Ito yung lugar ng mga maitim, ano? Kasi tatlo lang naman ang kulay ng tao sa mundo nung panahon na yon. Puti, itim, kayumanggi. Okay? Sa panahon ni Ham, yun na yun, ipinanganak niya si Cus, Misraim, marami ito hanggang sa dulo nito. Ito na yun sinatawag na si Nimrod, yung gumagawa ng Tower of Babel. So doon, mapipicture out natin ang lugar ng mga Hamanites. At ito naman yung kay Japhet, ito yung European, the land of Gentiles, the territory of Gentiles nations, Europeans, countries, America, Canada, Australia, and Latin America. Kay Japhet yon. Yun yung lahi ni Gog and Magog. Sila Maday, Javan, Elisha, Tarsis, Dodanim, Askenos, at Repta, Togarma. Ito yung nagiging Espanya. O, di ba? Mga mapuputi yung nanakop sa atin. Mga mapuputi. Kaya magmula noon ay dito naman tayo kay Shem, ano? Kay lahi ni Shem. Kaya inuulit ko to sa inyo. The land of Hebreo. Tayo po yung original na Hebreo, ang mga lahi ni Shem. The land of Hebreo, the son of God from west to east nation. Si Shem, the Hebreo and Jewish nations. Ipinanganak ni Shem si Elam, Asor, Arpaksad. At from Arpaksad, nagkaanak si Arpaksad kay Sela. At ang anak naman ni Sela ay si Hebreo, si Eber. Ito naman si Heber ay mayroong dalawang anak. Sino yon? Si Pilig at saka si Hoktan. Nakuha ninyo yung pagkasunod-sunod? Ito yon. Si Pilig at saka si Joktan. Hebreo ang kanilang tatay. Okay? Si Heber. Ngayon, para lang itong kwento ni Crispin at Basilio. Okay, dito kay Shem. Dito na tayo kay Pilig. Si Pilig, yun yung pinanggalingan ng lahi ng mga Hebreo and Jewish Israel. Anak ni Pilig si Sirio, si Sirog, si Nahor, si Thera. May anak na tatlo si Thera, no? Si Abraham, si Nahor, at saka si Haran. Anak ni Haran si Lut. Nakuha ninyo? Anak naman ni si Abraham ay nagiging Abraham ang kanyang pangalan. Ipinanganak si Isaac kay Agar sa mga taga-Egyptian. Kaya doon ang lugar natin, doon ang mga kapatid nating mga Muslim nagsisimula. At nagiging anak naman ni Abraham si Jacob, down to Judah, down to Messiah, kay Jesus Christ. Maliwanag dito nga nasa side sila ni Pilig. Samantala si Joktan, the Hebreo and ito na yung the Hebreo, the original and the East, ito na yung Pilipinas. Dito sa bayan natin. Si Almodad, Silib, Dikla, Oval, Abimael, kaya yung Queen of Sheba nandyan sa Sugbo, Havila at saka si Jubab, ano? Kaya sa panahon na yon nakikipagkalakalan si King Solomon dito sa ating bayan. Anong pangalan pa nito? Operians pa tayo noon. Nung Operians pa tayo, the land of Oper, dito na yan. At ang lahat ng mga kahoy, dinala yan papunta doon sa Israel. Yun yung kasunduan nila sa panahon na yon ni Queen Sheba. So ito po yung mga bagay na kailangan ninyo paulit-ulit ko itong minumulat sa ating mga listeners. At ako po'y nakikiusap sa inyo na isi-share naman ninyo itong ating mga programa para marami silang matutuklasan na mga kalaman. At ako naman ay narito ang aking mga kasamahan dito at tuloy-tuloy ang programa nito dahil lalo na ngayon ay State of the Nations, pang-apat ito na State of the Nations ni President Bongbong, ano? At pinagbigyan ako dito ng isang oras na para mag-broadcast at ako ay nagpapasalamat dito sa ating studio at ako ay binigyan ng pagkakataon at sa susunod ay marami tayong pag-uusapan dito at very controversial ito at baka sakali iba naman ang itatopic ko lalo na yung programa ngayon sa pangkalahatan ito papuntang kaharian sapagkat ang bayan ito sa maniwala kayo magiging kaharian ito yung tinatawag na transformations dahan-dahan sa atin.
magiging kingdom ito. Okay? Mag-umbrella ang kaharian ito. Pero ang sistema ng government, ito yung tinatawag na pyramid, ito yung monarkiya, parlamentaryo, at federalismo. So ito po yun, naka-arrange na kasi ang lahat na bagay. Naka-arrange na yan at pwede nating i-discuss, ating itatakel yan sa susunod. Dahil ang ata sa akin, paulit-ulit kong sasabihin nito ang pinagmumulan na salinlahi natin. Okay, salamat sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, at sa lahat ng mga nakikinig, at sa mga Delgado family, at sa mga Arcillas family, at sa mga kaibigan nating mga nandyan sa Cebu, Davao, Mindanao, mabuhay po tayo. Maraming salamat. Salamat sa inyo lahat. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.